Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes po. At ito nga po yung usapin ngayon na attorney dahil binabanggit na ang ating po nga Pangulong Marcos, siya daw po ay tutungo po at uupo sa deliberasyon po ng 2026 national budget. Sa tingin po ninyo, ano kayo magiging epekto po nito personal sa pagkilahok po ng Pangulo sa deliberasyon po ng pambansang budget? Well, una-una, hindi pwede yun. Ano? That's unconstitutional. Hindi pwedeng makisawsaw o makialam, for that matter, si Pangulong Marcos o yung Pangulo, kahit sino Pangulo, hindi pwede makialam yan sa budget deliberations ng Kongreso because meron tayong tinatawag na separation of powers principle na nakasaad sa ating saligang batas. No? Ang ibig sabihin, ang trabaho ng legislatura, ng Kongreso, hindi pwedeng panghimasukan ng executive branch, ng Pangulo. No? So ang pag-deliberate sa budget na ginawa ng executive branch, that is an exclusive power of Congress, no? Of the legislature. No? So hindi pwedeng manghimasok o makisawsaw o makialam ang Pangulo doon sa prosesong yon. No? So yung sinabi niya na uupo siya doon sa BICAM kung saan dinideliberate yung budget, isa yung uri ng panghihimasok at violation of the separation of powers principle na nakalagay sa ating saligang batas. So that is unconstitutional. No? Attorney, kung ito po ay unconstitutional at of course alam naman po ito ng Pangulo and pa rin po ng kanya pong mga nasa palasyo, bakit kinakailangan po niyang sabihin po ito? Ano kayo magiging implikasyon na sa ganyan po nga mga pahayag po, attorney? Dahil alam po natin nagiging questionable ito naman po nga mga budget deliberation ngayon at pa rin po mismo yung paggastos natin naman po nga gobyerno. Lalo na po at tumataas yung po nga mga utang ng ating pong bansa ng Pilipinas po, attorney. So meron tayong mga ilan na pwedeng maisip, no, kung bakit kahit na alam nilang unconstitutional tila fina-float yung idea, no, baga pinapalutang sa public discourse itong ideya na to. So unang-una, talagang merong frustration, ano, ang executive branch, yung Malacanang, yung administrasyon, may frustration na nararamdaman doon sa budget na pinasa ng Kongreso yung 2025, no? Lumalabas na rin gaya ng mga sinabi ni nung kanilang campaign manager, di ba, na meron talagang hindi pagkakasundo doon sa budget na napasa, no, na parang nakulangan ng oras para i-veto. Di ba? Sabi nung campaign manager. So that's number one. There is really anxiety and disagreement doon sa budget na napasa. Now, second, tila merong frustration din itong si Pangulong Marcos doon sa pinsan niya, si Speaker Romualdez. Kasi di ba, si Speaker Romualdez, siya talaga yung nakatutok doon sa budget deliberations noong 2025, hindi ba? For 2025. Siya yung talaga namamahala nito. So, baka merong nangyari doon na hindi gusto ni Pangulong Marcos. No? So that's another point that we can deduce, no, dito sa ginawa ng Malacanang, no, na merong itong parang, ayoko naman sabihing hidwaan, no, pero parang merong hindi pagkakasundo at doon sa kung ano man ang dapat nasa loob ng budget, no. So I think yung dalawang yun, ano, of course, siguro yung ikatlo na pwede natin ma-deduce is talaga nag-aalala ang Malacanang sa kanilang chances sa 2028, no? Given yung pagkatalo nila sa 2025 election, no? Yung term, no? Sa palagay ko, na napapag-isip sila na, teka muna, kailangan meron na tayong gawin ngayon pa lang. Otherwise, baka matalo tayo sa 2028. So yung mga puntong yon ang pwede natin mahugot, no? Sabi nga nila mga kabataan ngayon, mahugot dito sa
very peculiar na suggestion ng Malacanang, which is to do something unconstitutional. Yes. And attorney, ito po bang binabanggit po ng Malacanang ngayon na ay meron po bang sense po na nais po niyang implementyahan? Kasi the mere presence pa lamang po ng Pangulo doon mismo sa takbo ng magiging deliberasyon yan po ay of course magiging negatibo at positibo po ito sa ilan po. Attorney, kaya po ninyo po binabanggit. So yung the mere or sa iyo, kahit may mere presence po or dahil ang constitutional doon mismo sa kanya yung naging pahayag ay nagbigay po ito ng mga ilang pong mga, di ba, na connotation siguro na ayusin ninyo or yung gusto namin na ang dapat mangyari at hindi mismo yung gusto ng mga mambabatas. Parang ganyan po ba ang nice mong i-imply po nito, attorney? Sa tingin ko, sinasabi mo parang merong signal, ano? Signal yes. sa mga mambabatas. Well, certainly. That's certainly possible, no? Kaya lang, hindi ko lang naisip yon kasi I can't believe na gagawin nila yon, ano? Knowing fully well na hindi tama yon. Mm-hmm. So, I suppose that is a possibility also na gustong mag-signal ng Pangulo na next budget dapat ang manaig yung pinresenta ng eksekutibo. But syempre, ang hope natin, yung mga mambabatas, they will still fulfill their duties. No? Na Yes. scrutinize yung budget proposal and then pass a budget that is really working for the people, not for politicians. Mm-hmm. Pero ang tanong po ngayon, just in case na siya po ay, sabi nga po ninyo, unconstitutional po ito at hindi po pwedeng mangyari. At ang isip po kasi ng mga karamihan na baka gusto lamang po na talagang diktahan yung sabi nga po natin kanina yung pagkakaroon po ng signal po nito. At of course, yung pagkakaroon po ng transparency na po or accountability, baka ito na po ay mailagay po sa isang tabi lamang po ito, attorney. How's that po? Good, exactly. You're exactly right, Bombo Frami, no, na yung mga ganyang klaseng suggestions nakakatakot, no, kasi alam naman natin kung sino ang ama ni Pangulong Marcos, no, na naging diktador natin for many years. Yung ganun kasing pagkikilos, yung sinasabi mo nga na ang dapat masunod ay siya, those are dictatorial moves, di ba? Merong authoritarian tendency na nakikita na ang gusto niyang ma-impose is yung kanyang will, di ba? Kung ano man yun, whether gusto niyang ipatupad yung budget na gusto niya or ayaw niyang matupad yung budget na tama para sa bayan. So, nakakatakot kasi nga kapag in-impose niya yung sarili niya doon sa budget process, sigurado ang mawawala dyan, ang maisasantabi dyan, katulad ng sinabi mo, is transparency and accountability and responsiveness of the budget. So, nakakatakot. Nakakatakot yan. Kaya nga magandang napag-uusapan ngayon is para ma-alarma yung mga kababayan natin na yung mga ganyang kilos, kahit na suggestion pa lang, dapat kinokontra na hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Unconstitutional yan at authoritarian yan. So hindi yan angkop para sa isang demokrasya katulad natin. Opo. Attorney, malinis ko lang po ng bahagya po yung ating pinag-uusapan pero may kugnayan pa rin po ito sa budget or sa pera ng taong bayan dahil ngayon ay nasa 16.31 trillion pesos na ang pagkakautang po natin pong gobyerno na ito nga pong administrasyon po nito ay talaga naman pong grabe po yung pagkautang po nito. Ano kaya yung nagiging epekto po nito, attorney? At nung nakarang administrasyon, umutang rin po ito ng malaking halaga. Pero ng mga previous administration, hindi naman po ganito yung mga pagkautang. Kagaya po nung panahon ng dating Pangulong Nonoy Aquino. Naging maayos naman po at hindi po ganun po yung kalaki yung utang po niya. At least minimal lamang po. Pero ngayon ay talaga naglalakihan na. Ano po ba nakikita niyo yung rason po dito? At naibabalik po ba iyan para po sa taong bayan po, attorney? Nako, Rami, maling tao ang tinatanong mo, no? Kasi hindi naman ako ekonomista. So, hindi ko masasagot na diretso na kung
Tama ba na marami tayong utang, or kung i-compare natin sa dati, ay tayo ba ay nasa posisyon na kailangan mautang, no? Kailangan mag-utang. That is for an economist to answer. Pero ako, ang masasabi ko lang sa iyo, Bombo Frami, is that ang realidad is malaki na nga yung utang natin, no? Hindi na natin matatakasan 'yon. So ang tanong natin ngayon, tayo sa civil society, tayo sa media, gusto natin iparating sa mga public officials natin at pakita nila na may pinuntahan yung mga utang na yon. Right? Ang importante ngayon para sa atin, at least tayo sa media, no, is we have to demand our government to show na itong mga utang na to ay nagastos para sa taong bayan. Kaya nila gawin yon kung talagang nangyari. Prami, Yes. kung talagang nagastos sa taong bayan yan, kaya nilang ipakita sa atin yung mga resibo, no? Kung hindi nila mapakita yung mga resibo, then ibang usapan na yon, no? Babalik na naman tayo dun sa panahon na yun na naman, yung Marcos dictatorship na naman na nilubog tayo sa utang ni Marcos Sr. tsaka ng gobyerno niya, pero wala man lang tayong naramdaman dun sa utang na yon, no? So we have to again be alarmed because of who the president is, no? At saka yung history niya. So we have to ask government officials, public officials, lalong-lalo na sa budget at saka sa finance, paano nagastos itong mga utang na to. Hindi pwede yung sasabihin na lang nila, nagastos yan sa mga projects, sa mga programs. We have to demand receipts. Kailangan na resibo. Saan punta? Sino nag-benefit? Attorney, sa isang punto po na right now, ito pong sabi po natin na kalahating term ng ating pong Pangulong Marcos sa kanya pong 3 terms o 3 years po ngayon para sa kanya naman pong pagka-presidente, ay kontento po ba kayo? Kasi sa apat na rin po ang ating pong Pangulong Marcos ay parang hindi rin po kontento dahil right now may lumabas po breaking news ngayon dahil itong si President Marcos ay nananawagan po ng isang courtesy resignation sa lahat po ng mga cabinet secretaries na para ito po ay ma-realign ang mga kinakailangan at yung mga people's expectation di umano na hindi na po na mimita. Kagaya nga na kanya pong naging interview sa isa naman pong komentarista, and of course ito nga pong kilala na si Anthony Taberna, attorney. Can you say this courtesy resignation po na binibigay po niya sa mga cabinet secretaries? Well, doon sa unang tanong mo, Frami, matagal ko na ito sinasabi sa iyo. Isa lang ang very positive sa akin sa Marcos administration is yung positioning nila sa West Philippine Sea, no? At saka yung pagtulak ng self-reliant defense posture natin, no? Yes. Yun mga medyo nagkukulang pa doon. So, hindi pa ako 100% happy doon. But otherwise, sa mga ibang aspeto ng governance, lagi ko rin sinasabi sa iyo, di ba, na ang problema kasi sa Pangulo natin, lagi siyang nasa campaign mode Very performative yung focus ng administration, yung pakitang tao lang, image projection lagi. Walang nararamdaman sa ground diba? At yun na nga, yung 2025 elections yun ang pinaramdam sa kanila, diba? Ng taong bayan na puro kayo press release wala kaming nararamdaman na improvement sa buhay namin, no? So magandang pangitain yung inamin ni Pangulong Marcos mismo na hindi maganda ang performance niya in the first term, no? Kahit na ba inamin niya sa podcast na medyo puro drama lang, inamin pa rin niya. So okay na tayo doon. Now, kailangan niyang aksyonan yun, no? Hindi pwedeng puro drama lang. So yung paghamon ng courtesy resignation ng mga sa gabinete, that's a good first move. Pero first step lang yun, no? Kailangan magpakita talaga siya ng true leadership by firing yung mga non-performing cabinet secretaries and then highlighting yung mga performing cabinet secretaries, no?
So basically number one, ang payo lang talaga kay Pangulo Marcos is tama na yung drama, tama na yung forma. Kailangan ipakita mo sa taong bayan na meron talagang improvement sa quality of life ng mga tao. In other words, yung nakakapasyal, nakakabili, nakakapunta sa ospital na walang iniisip na problema. Yung mga ganon ba? Yung very basic, fundamental requirements of people na hanggang ngayon, unfortunately, tayong mga Pilipino ay nagsastruggle with pa rin. At do you think po na talagang mula umpisa or sa ngayon na ay politics pa rin na talagang pagod na ang ating pong mga kababayan with this kind of politics? Kaya nga po sabi nga nila noong panahon po nila na tumakbo bilang President at Vice President, isang unity at nagbigay daan for majority votes sa ang kala pong nakuha. At ito ang naging resulta po sa atin po, Attorney. Yes, no, kasi kita mo yung resulta ng midterm elections. Yes. Anong pahiwatig ng mga Gen Z at millennial voters? No, kayong mga millennial voters, di ba kasi kayo yung nasa punto na kayo ng buhay nyo na nag-iisip na kayo, paano ba ang kinabukasan ko? Yes, right? yes. Paano ba ang kinabukasan ng mga anak ko? Kung ang tinitignan mo ay yung mga parehong pangalan lang, right? Yung wala namang mailalatag na solusyon kung hindi pa forma at padrama lang, talagang ayaw nyo na. At yun ang pinakita ninyo sa midterm election. So, ang sagot ko sa tanong mo, yes, no, na ang mga tao ngayon, lalong-lalo na kayong millennials and Gen Z, tinatanong nyo na sa sarili nyo ngayon, hindi na yata tama itong nangyayari sa buhay natin, no, na hindi tayo makausad-usad eh. At ang dahilan na yon is yung gobyerno natin, yung mga public officials natin, hindi ginagawa yung trabaho nila. And yan ang matunog at malakas na sigaw na nangyari itong midterm elections na ito. At buti naman, narinig ni Pangulo Marcos at hopefully, actionan niya ng akma, no? Na sasagutin niya ito, tutugunin niya ito by putting in department secretaries na talagang tutugon dun sa mga demands ng millennial and Gen Z na mga kababayan natin. Alright. Pero ngayon, no, isa rin po sa binanggit po niya dahil third of politics na at handa daw itong makipag-ayos na po sa mga Duterte. At ngayon, Vice President Sara Duterte ay silent muna sa nasayang pahayag po ng Presidente. Ano kayo nakikita po natin, Attorney? Politika din yun eh. Pamumulitika din yun, Rami, yung ganung klaseng mga pahiwatig, di ba? Right now, the President should just get on with the work, get on with the job. Siya yung Pangulo eh. Siya yung may kapangyarihan, siya yung namumuno sa gobyerno, siya yung namumuno sa bürokrasya, and therefore, ang kailangan niya gawin is kumilos, magtrabaho. So sabi niya, tama na yung politika, no? So, siya yung pangunahan niya yun, no? Ang problema, yung mga ganong pahiwatig na magre-reconcile, mga ganyan, politika yan eh. So, kung seryoso talaga ang administrasyon na magtatrabaho talaga siya at tutugon dun sa mga demands ng mga kababayan natin, then the President should take the lead and stop politicizing and politicking and just get on with the work. Okay, yeah. And so ibig sabihin po nito, Attorney, na medyo itong second term, sabihin po natin, itong kalagitnaan po ng kanya pong ng termino po niya, mas lalo pang iinit po dito. Lalo na po at 3 years ay malapit lang po ito, itong 2028 election. Pagkatapos lamang po nito, baka simula ulit po ng gera sa politika. Lalo na po dahil binabanggit na rin po ng ilan na ang ating pong Pangulo ay binabanggit po ng kalapong mga kritiko na hindi po daw siya ang namamahala, kundi isang lame duck po ito at pati na rin po yung ang kanyang pinsan at kanya pong asawa ang siyang namamahala po sa ating pong gobyerno po, Attorney. Yeah, tama ka.
Kung ang administration ay makipagbardagulan lang sa partisan politics, kasi nga marami umiinit na yung mga ibang di ba? Umiinit na yung mga ibang panig, no? Kanya-kanyang declaration na kung sinong tatakbo sa 2028. Now, kung makikisawsaw ang administration sa ganyang usapin, most likely mahihirapan talaga siya manalo sa 2028, no? Kasi the reality is, Frami, the only way na malakas ang tsansa ng chosen successor ni Pangulong Marcos sa 2028, kung sino man yon, is pagandahin niya yung buhay ng mga kababayan natin. No? Pagandahin niya kahit kaunti lang na improvement, Frami. Hindi naman tayo humihingi ng langit agad eh. Yes. Kahit yung paunti-unting improvement, yung tipong nakikita talaga ng mga kababayan natin na umaangat yung buhay nila step by step, doon lang magkakaroon ng malaking tsansa na manalo yung chosen successor ng administration. Kung patuloy pa rin itong downward trend natin, lalakas lang ang tsansa manalo nung opposition sa administration, di ba? Kung sino man yun, no? Kung yun ba si Senator Ontiveros o si Vice President Sara Duterte, that remains to be seen. Pero common sense lang, Frami, di ba? Kung maraming botante ang hindi masaya sa gobyerno, kanino sila titingin? Siyempre dun sa oposisyon, hindi ba? So kung administrasyon ka, ang dapat ginagawa mo ngayon is pasayahin ang pinakamaraming kababayan natin para pagdating ng 2028, malaki ang pagkakataon ng chosen successor ng Pangulo na manalo dun sa eleksyon. Alright. And with that po, Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras. Baka meron po kayong mensahe po sa pong mga kababayan dahil maganda po ito pong talakayin po ngayon dahil katapos lang po ng eleksyon pero ito na naman po ang mga dramas na nakikita po natin sa pong gobyerno, Attorney. Maraming salamat, Frami, at hindi matatapos ang trabaho natin. Kailangan talaga nakatutok tayo kasi katulad ng suggestion na sasama siya sa BICAM. Nako, hindi pwedeng mapalusot yun, Frami. Otherwise, baka bumalik na naman tayo dun sa kinakatakutan natin na dictatorship. No? So, patuloy tayong magmatsyag, no? At i-monitor at talagang tutukan ang pagtakbo ng gobyerno natin. Alright. And with that po, Attorney, maraming salamat po, Attorney Michael Henry Yusinko, di po nga kilalang political analyst sa di po nga bansa. Mabuhay po kayo, sir, at ingat po kayo lagi. Maraming salamat din.